May 8 salita na sabik marinig ng banal na espiritu, pero maraming Kristiyano ang hindi ito nasasabi. Araw-araw, libo-libong salita ang binibigkas mo. Nagdarasal ka, sumusamba ka, minsan umiiyak ka pa habang tinatawag ang Diyos. Pero nasabi mo na ba ang eksaktong mga salitang talagang tumatagos sa puso ng banal na espiritu? Hindi yung paulit-ulit mong dasal. Hindi yung maayos na pananalitang pangsimbahan. Ang tinutukoy ko ay ang tapat, matapang, makapangyarihang mga salita na yayanigin ang langit at gigiba ng mga tanikala sa espiritu. Ang mga salitang nagbubukas ng mga pintuan, nagpapabago ng puso at nagtutuwid sa iyo sa kalooban ng Diyos. Ang totoo, hindi naantig ang banal na espiritu sa kung gaano ka-espiritual pakinggan ang iyong panalangin. Ang talagang humahaplos sa Kanya ay kung gaano kabukas at kahanda ang iyong puso. At may 8 salita siyang laging hinahanap. Hindi ito mahirap unawain, pero mabigat ang kahulugan. Madali lang silang sabihin, pero taglay nila ang kapangyarihang magbago ng lahat. At gayon pa man, maraming Kristiyano ang hindi pa rin ito nasasambit. May ilan na takot, may iba naman na hindi alam na mahalaga pala ang mga salitang ito. At marami ang sobrang sanay sa takbo ng buhay na parang naka-autopilot na lang. Nakalimutan na kung ano ang pakiramdam ng tunay na lapit sa Espiritu. Pero hindi ikaw. Magbabago na ang lahat dahil ngayong araw matutuklasan natin ang 8 salitang mahal ng banal na espiritu kahit bihira itong marinig mula sa mga Kristiyano. At kapag nasimulan mo na, hindi mo nagugustuhing bumalik sa lumang paraan. Hindi ka na makukontento sa mababaw na pananampalataya. Magsisimula kang lumakad ng may lakas, may linaw, may apoy. Dahil kapag narinig ito ng banal na espiritu, siya ay tumutugon, kaya humanda ka. Ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa mga salita, ito ay tungkol sa pagbubukas ng mas malalim na relasyon sa banal na espiritu. Isang relasyong kayang baguhin ang buhay mo, baguhin ang isipan mo, at pasiklabin ang layunin mo. Magsimula tayo sa unang salita. Hindi ito komplikado. Hindi rin ito mahaba, pero maaaring ito ang pinakamatapang mong panalangin. Salita bilang 1, o. Ito ang pintuan patungo sa kapangyarihan sa Espiritu. Hindi hinihintay ng banal na Espiritu na maging perpekto ka. Hinihintay niya ang pahintulot mo. At ang pahintulot na yan ay nasa isang maliit na salita, oo. Ang pagsuko ang nauuna bago ang milagro. Ang pagbibigay ng pahintulot sa Diyos ang nauuna bago siya kumilos ng makapangyarihan. At bago may magbago sa buhay mo, kailangan munang maging bukas at handa ang puso mo. Ito ang problema. Maraming Kristiyano ang naghihintay muna ng ebidensya bago sila magtiwala. Gusto muna nila ng paliwanag bago sumunod. Gusto muna nila ng katiyakan bago tahakin ang kanilang tawag. Pero hindi ganyan ang paraan ng Espiritu. Tumutugon siya sa pusong nagsasabing, Diyos, hindi ko kailangang maintindihan ang lahat basta gusto kitang sundan. Ganyan ang puso ni Maria nang sabihin sa kanya ng anghel na siya ang magdadala sa tagapagligtas. Hindi siya humingi ng detalye o timeline. Sumagot lang siya ng, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa madaling salita, oo. Ang isang salitang yon ang nagdala ng pinakamalaking milagro na dumating mula sa langit. Sinabi ni Isaias, narito ako, isugo mo ako. Hindi siya naghintay na mawala ang kanyang takot. Hindi siya naghintay na magkaroon ng kumpiyansa. Sinabi lang niya ang oo at tinanggap ang kanyang tungkulin bilang propeta. Kaya kailan ka huling nagsabi ng oo sa Diyos nang hindi mo hinihingi ang buong paliwanag, nang hindi mo kailangan ang lahat ng detalye, hindi hinahanap ng Espiritu ang galing o ganda ng pagsasalita. Hinahanap niya ang pusong handang sumagot ng, pupunta ako. Magpapatawad ako. Susunod ako kahit mahirap. Dahil ang pagsabi ng oo ay hindi lang pagsang-ayon. Ito ay ganap na pagsuko. Ito ay ang pagsasabi sa Espiritu, hindi na ako lalaban sa iyo. At pakinggan mo ito.
Kapag sinabi mong oo sa Espiritu, sinasabi mo ring hindi. Hindi sa kaginhawaan, hindi sa kontrol, at hindi sa buhay na mukhang ligtas, pero walang saysay sa kawalang hanggan. Kaya maraming umiiwas dito, pero kung handa kang magsabi ng buong pusong oo, makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo sa paraang hindi mo inakalang posible. Bubuksan ang mga bagong pintuan, malalaglag ang mga tanikala, magigising ang mga kaloob sa loob mo dahil ang pinakatinutugon ng banal na Espiritu ay ang pusong lubos na sumusuko. Kaya itanong mo ito sa sarili mo, anong oo ang kinikimkim mo? Isang relasyon ba na gusto niyang bitiwan mo? Isang tawag ba na patuloy mong iniiwasan? Isang mahirap na usapan na ayaw mong harapin? Isang nakatagong kasalanan na ayaw mong isuko? Hindi hinahanap ng Espiritu ang perpekto o malakas. Hinihintay niya ang oo mo. Kaya sabihin mo na, ibulong mo, isigaw mo. Sabihin mo kahit hindi ka pa handa. Sabihin mo kahit natatakot ka. Sabihin mo ito na parang dito nakasalalay ang buhay mo dahil sa maraming paraan. Totoo yun. Banal na Espiritu, oo, anuman ang gusto mo, handa ako. Diyan nagsisimula ang tunay na kapangyarihan at ngayon, ang ikalawang salita, tulong. Ang salitang nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Maging totoo tayo saglit. Gusto mong magmukhang matatag. Gusto mong maramdaman na kontrolado mo ang lahat. Gusto mong ang iyong mga panalangin ay tunog matapang, may kumpiyansa at puno ng pananampalataya. Pero naranasan mo na bang huminto at sabihin ang isang simpleng salita, tulong? Yan ang salitang hinihintay ng banal na Espiritu. Alam mo ba kung ano ang tawag ni Jesus sa banal na Espiritu sa Juan 14? Hindi niya siya tinawag na tagamasid, hindi rin siya tinawag na reserba o tagapanood sa gilid. Tinawag niya siyang tagatulong. Kung siya ang tagatulong, ano tayo? Ibig sabihin tayo ang nangangailangan ng tulong. At doon nagsisimula ang labanan. Maraming mananampalataya ang mas gustong magpakitang matatag sa harap ng Diyos kaysa aminin ang kanilang kahinaan. Patuloy mong pinipilit ang sarili mong kayanin ang lahat. Binubuhat mo ang bigat. Tinatangkang lutasin ang bawat problema, labanan ang bawat laban, at dumadalo pa rin sa simbahan na may ngiti. Pero sa likod ng lahat, ubos ka na, nadidismaya ka, tuyo na ang espiritu mo. At masyado kang proud para amining halos bibitaw ka na. Bakit nga ba? Kasi ang paghingi ng tulong ay parang pagkatalo, parang kahinaan, parang kabiguan. Pero sa kaharian ng Diyos, ang paghingi ng tulong ay tanda ng tunay na lakas. Ito ang uri ng kababaang loob na gumagalaw sa langit. Ito ang nagbubukas ng daan sa mga himala. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, mapalad ang may kontrol sa lahat. Ang sinabi niya ay, mapalad ang mga dukha sa espiritu. Ibig sabihin, sila yung alam na hindi nila kayang mag-isa, kaya humihingi sila sa Kanya na makakagawa. Hindi naaantig ang puso ng espiritu sa malalakas at perpektong panalangin. Ang nagpapagalaw sa Kanya ay ang pagiging totoo. Isa sa pinakamaiikli pero pinakamakapangyarihang panalangin sa Biblia ay mula kay Pedro nang siya'y lumulubog. Panginoon, iligtas mo ako. Yun lang, walang bonggang salita. Isang hiyaw lang ng tulong at hindi naghintay si Jesus. Agad siyang humawak at iniligtas siya. Sa ngayon, may ilan sa inyo na halos malunod na, nalulunod sa guilt, tukso, kalituhan o pagkabalisa. At iniisip mong ang kailangan mo ay plano o estratehiya, pero hindi. Isang salita lang ang kailangan mo, tulong. Banal na Espiritu, tulungan mo akong magpatawad. Tulungan mo akong labanan ang tukso. Tulungan mo akong lumayo sa kasalanan. Tulungan mo akong manatiling kalmado kahit gusto ko nang sumabog. Tulungan mo akong manalangin kahit wala akong nararamdaman. Hindi mo kailangang alam kung paano aayusin ang lahat. Kailangan mo lang aminin na hindi mo ito kayang mag-isa. Doon lumalapit ang Espiritu. Kaya itigil mo na ang pagpapanggap. Itigil mo na ang pagpapakitang kaya mong lahat. Itigil mo na ang pagtatangkang ayusin ang mga bagay na Diyos lang ang makakagaling.
Sabihin mo na ang salitang hinihintay niya tulong. Ngayon pag-usapan natin ang ikatlong salita, baguhin. Ito ang salitang may kapalit na lahat. Maging totoo tayo. Maaaring araw-araw kang nananalangin na pagpalain ka ng Diyos. Pero hinihiling mo rin ba na baguhin ka niya? Dahil magkaiba ang dalawang panalangin. Ang paghingi ng pagpapala ay parang sinasabing, Diyos, gawing madali ang buhay ko. Pero ang paghingi ng pagbabago ay parang sinasabing, Diyos, gawing mas mabuti ako kahit masakit. At ang ganitong panalangin ay mapanganib. Bakit? Dahil binibigyan mo ang banal na espiritu ng pahintulot na baguhin ka sa kaibuturan. Hinahayaan mong alisin niya ang mga bagay na sumasakit sa iyo, hamunin ang mga ugali mong pinapalampas, ilantad ang mga sugat na matagal mo nang tinatago, alisin ang kayabangang kinakapitan mo. Ito ang totoo, ang banal na espiritu ay hindi lang narito para aliwin ka, narito rin siya para linisin ka. Kung gusto mong lumakad sa tunay na kapangyarihang espiritual, kung gusto mong maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo, may kailangang magbago sa loob mo. Kailangan mong bitiwan ng maskara, ang makasariling gawi, ang kasalanang itinatago mo, ang katamaran, ang selos, ang galit, ang idolong pilit mong ikinakaila. Hindi lang niya gustong ayusin ang problema mo. Gusto niya na hubugin kung sino ka talaga. Pero hindi ka niya pipilitin. Naghihintay ang espiritu sa pahintulot mo at dumarating iyon sa isang salita, baguhin. Baguhin mo ako, banal na espiritu. Hindi lang ang sitwasyon ko, ako mismo. Baguhin mo ang takbo ng isip ko. Baguhin mo kung paano ako magsalita. Baguhin mo ang mga hinahangad ko. Baguhin mo ang pinupuntahan ko kapag ako'y stressed. Baguhin mo ang mga bagay na pilit kong binabaliwala sa sarili ko. Hindi ka kailanman maglalakad sa tunay na autoridad kung patuloy mong iniiwasan ang pagbabago. Hindi sinabi ng Roma 12:2 na pagpalain kayo sa pagbago ng isipan. Ang sabi ay magbago kayo. Hindi ito maliit na adjustment. Ito ay lubos na pagbabago. Hindi lang pagpapaganda ng ugali. Hindi lang dagdag na gawaing panrelihiyon. Tunay, malalim na pagbabago. Pero ito ang kagandahan. Hindi hinihingi ng Diyos na baguhin mo ang sarili mo. Hinihingi niya na hayaan mo siyang kumilos sa iyo. Kaya nananahan ang banal na espiritu sa iyo, hindi lang para magbigay ng kilabot tuwing pagsamba, kundi para akayin ka sa kabanalan araw-araw. Kaya huwag ka lang humiling na ayusin ang buhay mo. Humiling ka ng panibagong buhay. Sabihin mo ang salita. Sabihin mo habang umiiyak. Sabihin mo habang nasa gitna ka pa ng laban. Sabihin mo ng buong puso dahil dito nakasalalay ang buhay mo. Baguhin mo ako, banal na espiritu. At tingnan mo kung anong mangyayari. Ngayon naman, ang ikaapat na salita, akayin. Ang salitang ito ay nangangahulugang pagbitiw sa kontrol. Harapin natin, maraming Kristiyano ang humihiling ng gabay sa Diyos. Pero sa totoo lang, ayaw naman talagang magpasakop sa pamumuno niya. Isipin mo ito, nagdarasal ka para sa direksyon. Humihiling ka kay Lord ng sagot. Pero ang totoo, umaasa ka sa plano na kontrolado mo pa rin. Gusto mo ang pinakaligtas na daan, yung komportable. Pero ang banal na espiritu ay hindi tagapayo mo lang. Siya ang leader mo. At kung gusto mong sumunod sa Kanya, hindi mo lang kailangan ng linaw. Kailangan mong ibigay sa Kanya ang manibela. Ang akayin ay hindi simpleng pakiusap. Isa itong panalangin may kabayaran. Kapag sinabi mong akayin, may malalim itong kahulugan. Ibig sabihin, handa kang sumunod kahit saan Kanya dalhin, kahit hindi ito makatuwiran sa iyo. Ibig sabihin, mananatili ka sa lugar na inilaan niya para sa iyo, kahit mainip ka na. Ibig sabihin, bibitawan mo ang anumang gusto niyang alisin, kahit masakit. Ito mismo ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya, kung nais ni Numan na sumunod sa akin, itatwa niya ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod. Sinabi niya, sumunod, hindi makipag-negotiate, hindi magbigay ng mungkahi, hindi questionin ang lahat.
basta sumunod. At dito maraming tao ang natitigilan. Gusto nila ang banal na espiritu para aprubahan ang plano nila, hindi para baguhin ito. Pero kapag tapat mong sinabi, akayin, binibigyan mo siya ng kalayaang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Hinahayaan mong ipagpaliban niya ang mga bagay na akala mo ay kailangan mo ngayon. Pinagkakatiwalaan mo siya kahit isara niya ang mga pintuang akala mo'y perpektong oportunidad. Sumasang-ayon ka kahit ang sagot niya ay hindi, kahit humihiyaw ang damdamin mo ng oo. Pero pakinggan mo ito, hindi ka kailanman aakayin ng Diyos sa lugar na hindi kayang suportahan ng kanyang biyaya. Alam ni David ito. Sa awit 23, sinabi niya, inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Inaakay niya ako sa daang matuwid. Bakit niya ito sinabi? Dahil ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa sariling paraan. Ang layunin ay hindi nagmumula sa pagiging in control. Ito'y dumarating kapag isinuko mo ang kontrol at sinabi, banal na espiritu, akayin mo ako. Akayin mo ako sa pagpili ng trabaho. Akayin mo ako sa mga pakikipagkaibigan at relasyon. Akayin mo ako sa bawat desisyon kahit sa maliliit na bagay. Akayin mo ako palayo sa mga bagay na nagpapabagsak sa akin. Akayin mo ako sa katotohanan kahit masakit itong harapin. Hayaan mo ngang salitang ito ang humubog sa buhay mo. Hindi Diyos, pagpalain mo ang ginagawa ko. Kundi Diyos, dalhin mo ako kung nasaan ang iyong pagpapala. Walang mas ligtas na lugar kaysa sa paglakad ayon sa kanyang direksyon. Kaya sabihin mo at damdamin mo ito, akayin mo ako, banal na espiritu. Susunod ako saan man ako dalhin, anuman ang kapalit. Ngayon ay dumating na tayo sa ikalimang salita, siya sa atin. Ito ang salitang nagdadala ng pagbubunyag at kagalingan. Maaring kaya mong lokohin ang mga tao sa paligid mo. Maaring napapaniwala mo pa ang sarili mo, pero hindi mo maluloko ang banal na espiritu. Nakikita niya lampas sa panlabas. Hindi siya tumitingin sa imahe mo sa publiko, sa ngiti mo sa simbahan, o sa pinakinis mong anyo na ipinapakita mo sa iba. Nakikita niya ang tunay na ikaw, ang sakit sa likod ng tawa mo, ang inggit sa likod ng kabaitan mo, ang kayabangan sa anyo ng kumpiyansa at ang mga kasalanang natutunan mong kontrolin kaysa isuko. At gayon paman, naghihintay siya. Hindi para husgahan ka kundi para ibalik ka, ngunit ito ang mahalagang bagay. Hindi pinipilit ng espiritu ang sarili niya. Naghihintay siya ng paanyaya at ganito tunog ng paanyaya, siyasatin mo ako. Ipinanalangin mismo ni David ang mga salitang ito sa awit 139. Sinabi niya, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga alalahanin. Tingnan mo kung may anumang bagay sa akin na hindi nakalulugod sa iyo. Hindi ito magaan o formal na panalangin. Ito'y matapang, ito'y totoo, ito'y bukas. Kapag sinabi mong siya sa atin, para mong iniabot sa Diyos ang flashlight. Parang sinasabi mong, silipin mo ang bawat sulok ng puso ko, kahit yung mga tagong bahagi na matagal ko nang nilak. Ang mga lugar na nananatili ang sugat, ang mga kaisipang ikinahihiya mong aminin, ang mga pagnanasa mong inuuna kaysa sa Diyos, ang mga sakit na kunwari wala na, pero ramdam pa rin. Pero pakinggan mo ito, hindi kayang pagalingin ng Diyos ang mga bagay na ayaw mong ilantad. Hindi bababaw ang trabaho ng banal na espiritu. Palagi siyang tumatagos sa kaibuturan. Inaahon niya ang mga bagay sa liwanag, hindi para ipahiya ka, kundi para palayain ka. Ang paninita ay biyaya. Ibig sabihin, nagsasalita pa rin ng espiritu, hinahabol ka pa rin niya. Kaya sabihin mo ang salita, siyasatin mo ako, banal na espiritu. Silipin mo kung ano ang nagtutulak sa akin. Tingnan mo ang mga bagay na hinahangad ko. Alisin mo ang anumang hindi nararapat. Iliwanag mo ang bawat anino sa puso ko, dahil ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa pagpapanggap na ayos ang lahat, kundi sa pagsuko ng lahat sa Diyos.
At nagsisimula ito sa isang makapangyarihang salita, siya sa atin. Ang ika-6 na salita ay magsalita. Ang salitang nagpapalit ng relihiyon tungo sa tunay na relasyon. Hayaan mong itanong ko ito, kailan ka huling tunay na nakarinig sa banal na espiritu? Hindi sermon, hindi bersikulong binasa mo lang para matapos ang pagbabasa. Ang tinutukoy ko ay yung bulong sa puso, yung banayad na hatak sa kaluluwa, yung sandaling parang bumukas ang langit at tumigil ang lahat sa paligid mo. Para sa maraming mananampalataya, matagal na itong hindi nangyayari. At para sa ilan, hindi pa ito naranasan kailanman. Pero tandaan mo ito, nagsasalita pa rin ang banal na espiritu, hindi siya natahimik. Ang tunay na problema ay hindi tayo humihiling na makarinig. Marami tayong sinasabi sa Diyos. Umiiyak tayo, nagmakaawa, humihingi ng sagot, pero gaano kadalas tayong tumitigil at nagsasabi ng isang salita, magsalita ka. Hindi pasibo ang salitang ito. Ito ay paanyaya. Ibig sabihin, tapos na akong punuin ang espasyo ng sarili kong mga salita. Handa na akong pakinggan ang iyo. Sa Isaias 3, talata 10, tinawag ng Diyos si Samuel sa gitna ng gabi. At ano ang sagot niya? Magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Ang simpleng tugon na yun ang nagbago ng buong kinabukasan niya. Hindi siya humiling ng gantimpala. Hindi siya naghanap ng senyales. Humiling lang siyang magsalita ang Diyos at nagsalita siya. Ang parehong espiritu na nagsalita ng sanlibutan sa pagiral, ang parehong tinig na dumampi kay Elias sa katahimikan, ang parehong presensyang umakay sa unang simbahan ay nagsasalita pa rin ngayon. Pero kailangan mong gustuhing marinig siya. Ang totoo, napapaligiran tayo ng ingay. Walang tigil na impormasyon, social media, balita, opinyon mula sa lahat ng direksyon, podcast at updates. Naririnig mo ang lahat ng tinig maliban sa kanya. Pero kapag sinabi mo na ang magsalita ka, binibigyan mo ng pahintulot ang espiritu na guluhin ang mga nakasanayan mo, hamunin ang iniisip mo at sirain ang ulap sa isipan mo. Maaring pagsabihan ka niya, maaring aliwin ka niya, maaring bigyan ka niya ng linaw o gulantangin ang mga akala mo. Pero ito ang sigurado, magsasalita siya dahil nakikilala pa rin ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. At tandaan mo ito, kung hindi mo siya matutunang pakinggan sa katahimikan, hindi mo siya maririnig sa gitna ng kaguluhan. Kaya ngayong araw, itigil mo ang pagpuno ng bawat sandaling tahimik. Hayaan mong siya ang magsalita. Bago ka kumilos, sabihin mo, magsalita ka. Bago ka magdesisyon, sabihin mo, magsalita ka. Bago ka mag-post, mangaral, magplano o humakbang, sabihin mo, magsalita ka. Pagkatapos, huminto, manahimik, maging kalmado, maging bukas. Dahil kapag nagsalita ang banal na espiritu, hindi lang basta tunog ang dala niya, kundi pagbabago. Ngayon ay dumating tayo sa ikapitong salita, baliin. Ito ang salitang nagbubukas sa tunay na kalayaan, pero sa pamamagitan ng pagsuko. At sabihin na natin ang totoo, walang gustong magsabi nito. Hindi ito komportable, parang pagkatalo. Hindi ito tunog tagumpay, pero maaaring ito ang isa sa pinakamakapangyarihang panalangin na masasambit mo. Gustong-gusto nating sabihin, gamitin mo ako Diyos at pagpalain mo ako. Madalas tayong manalangin ng Diyos, buksan mo ang mga pintuan o gamitin mo ako. Pero ang pagsabing baliin mo ako, ibang usapan yon. Galing yon sa isang pusong pagod ng magkunwaring matatag, sa isang pusong sawa na sa paglalaro ng ligtas, sa isang pusong handa ng bitiwan ang mga idolo, ang kayabangan at ang mga sugat na itinatago. At hayaan mong sabihin ko ito, ang ilan sa pinakamakapangyarihang gawa ng Diyos ay nangyayari sa mga bagay na wasak. Hindi dumami ang tinapay hanggat hindi ito binali ni Jesus. Hindi lumaganap ang halimuyak hanggat hindi nabasag ang sisidlan. At hindi ka makakalakad sa tunay na espiritual na kapangyarihan hanggat hindi nababali ang kayabangan mo at hindi nabubuksan ang puso mo.
Hindi mapupuno ng banal na espiritu ang pusong ayaw mong ipawalambisa. Maraming mananampalataya ang gustong magamit sa makapangyarihang paraan, pero iilan lang ang handang mabali ng lubusan. Pero kung sasabihin mo ang salitang ito, kung bibigyan mo ng pahintulot ang espiritu na baliin ang mga bagay na kailangang mabali, gagawin niya. Babaliin niya ang mga kasinungalingang pinaniwalaan mo ng matagal. Gigibain niya ang mga makasalanang gawi na tinanggap mo na bilang normal. Babaliin niya ang kayabangan na pumipigil sa iyo sa paghingi ng tawad at ang takot na nagpapatahimik sa iyo kapag dapat kang magsalita ng katotohanan. O maaring masaktan ka. Oo, maaring mawala ang komportabling buhay, ang pagtanggap ng iba o ilang pagkakaibigan, pero ang kapalit nito ay mas mahalaga. Kalayaan, linaw, apoy at mas malalim na pagpapahid. Ang langis ay bitbit lamang ng mga pusong basag. Sabi sa awit 51:17, ang hain na kinalulugdan ng Diyos ay pusong wasak at mapagpakumbaba, hinding-hindi niya ito tatanggihan. Gusto mong mapalapit sa Diyos? Hayaan mong baliin ka niya, hindi para saktan ka, kundi para pagalingin ka. Hindi para ipahiya ka, kundi para hubugin ka. Hindi para sirain ka, kundi para ihanda ka sa mas dakilang bagay. Kaya itigil mo na ang paghingi ng madali. Humiling ka ng totoo. Humiling ka ng pagbabago na tumatagal. At sabihin mo ang salitang matagal nang hinihintay ng Diyos, baliin mo ako. Ngayon, ang huling salita, higit pa. Ito ang salitang bumubukas sa lagusan ng langit. Kung may isang salitang hindi kailanman pinagsasawa ang pakinggan ng banal na espiritu, ito iyon, higit pa. Hindi higit pa sa mga bagay, hindi higit pa sa ginhawa, hindi higit pa sa tagumpay, kundi higit pa sa Kanya. Hindi ka nilikha para mabuhay sa nakaraang karanasan, sa dating kaalaman o sa kahapon mong apoy. Pero napakaraming mananampalataya ang namumuhay sa lumang pananampalataya. Gumagawa lang ng nakasanayan. Tinatawag itong espiritual na paglalim. Pero sa totoo lang, ito'y pagiging manhid. Ang banal na espiritu ay hindi naaakit sa routine, naakit siya sa pananabik. Hindi sa pagiging perpekto, hindi sa performance, hindi sa kung gaano ka katagal sa simbahan, kundi sa tapat, payak, naglalagablab na uhaw. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:6, mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Napansin mo ba yon? Nauna ang gutom. Kung gusto mong mapuno, kailangan mong humiling ng higit pa. Maghangad ng higit pa. Umiyak para sa higit pa. Dahil laging may higit pa kay God na pwedeng matuklasan. Higit pa sa presensya niya na mararamdaman. Higit pa sa kapangyarihan niya na pwedeng dalhin. Higit pa sa salita niya na kayang lamnin. Higit pang tapang, higit pang habag, higit pang banal na apoy. Ang unang iglesia ay hindi lang humiling ng revival. Namuhay sila araw-araw na may espiritual na uhaw. Hindi sila nakontento sa magagandang sermon at musikang kaaya-aya. Nag-ayuno sila, nananalangin sila, nagsisisi sila, nangaral sila, pinagaling nila ang may sakit, ibinigay nila ang lahat para sa higit pa ng langit dito sa lupa. Pero sa paglipas ng panahon, naging kampante tayo, naging kontento, nakontento sa mababaw na Kristyanismo. Pero pakinggan mo ito, hindi ka ginawa para sa mababaw lang, ginawa ka para sa mas malalim. Ginawa ka para sa tunay na ugnayan sa banal na espiritu, hindi para sa relihiyon, hindi para sa lingguhang gawain, hindi para sa panalangin pang-emergency lang. Ginawa kang mag-alab, at ang apoy ay nangangailangan ng gatong. Ang gatong na yon ay ang uhaw mo, kaya sabihin mo, higit pa sa iyo, banal na espiritu, higit pa sa alam ko, higit pa sa naramdaman ko, higit pa sa inakala kong posible. Ipagpatuloy mo ang paghingi hanggang sa tumulo ang luha, hanggang sa matunaw ang pagiging manhid, hanggang sa magbago ang lahat sa paligid mo. Dahil kung hindi ka nauuhaw sa higit pa, palagi kang makukontento sa mas kaunti. Huwag kang mamuhay sa pagkakristyanong sakto lang,
Kung may ilog ng buhay na tubig na naghihintay sa iyo, huwag kang manatili sa ligtas na lugar. Lumalim ka, sumulong ka, lumakad ka sa kasaganaan ng Espiritu. At lahat ito ay nagsisimula sa isang salita, higit pa. Ngayon ay nasa dulo na tayo. Pero sa totoo lang, ito pa lang ang simula. Ang 8 salitang ito, napakasimple, ngunit may kapangyarihang espiritual. Hindi lang ito basta salita, ito ay mga susi. Nagbubukas ito ng mas malalim na paglalakad kasama ang banal na Espiritu. Oo, tulong, baguhin, akayin siya sa atin, magsalita, baliin. Higit pa, maraming mananampalataya ang hindi kailanman masasabing lahat ito. Hindi dahil hindi nila mahal ang Diyos, kundi dahil ang mga salitang ito ay may hinihinging kapalit. Hinihingi nila ang pagsuko, hindi lang isang sandaling pananampalataya, kundi isang buong buhay na iniaalay. Pero ikaw, iba ka, hindi ka nandito para maglaro ng ligtas. Hindi ka nandito para sa tuyong relihiyon o kalahating pananampalataya. Ikaw ay nilikha para sa higit pa, para sa kapangyarihan, layunin at presensya. Kaya sambitin mo sila malakas, mag-isa, sa kotse mo habang nakaluhod. Sabihin mo sila kahit masakit. Sabihin mo sila kahit hindi mo alam ang susunod. Sabihin mo sila kahit walang ibang nakakakita. O, tulong. Baguhin! Akayin. Siya sa atin, magsalita, baliin. Higit pa, hayaan mong ang mga salitang ito ang maging pintig ng iyong buhay espiritual. Hayaan mong marinig ito ng langit mula sa iyong mga labi araw-araw. Dahil ang banal na Espiritu ay hindi naaakit sa palabas, naaakit siya sa pagsuko. Kung ibibigay mo sa Kanya ang iyong mga salita, ibibigay niya sa iyo ang Kanyang kapangyarihan. Kung ibibigay mo sa Kanya ang iyong puso, ibibigay niya ang Kanyang apoy. At kung ibibigay mo sa Kanya ang buong buhay mo, ibibigay niya sa iyo ang higit pa sa kahit anong kaya mong isipin. Kaya sabihin mo ang mga salita. At pagkatapos, isabuhay mo ang mga ito.